Kumusta mga kasaliksik? Ang pag-install ng Pilipinas ng isang anti-ship missile base na nakaharap sa South China Sea ay itinuturing na isang malaking bahagi ng ating depensa at maaaring magdulot ng pag-aalala sa Beijing. Ayon ito sa mga tagamasid, kahit na ang Pilipinas ay nananatiling dehado sa mas makapangyarihang militar ng China. Ipinapakita ng mga satellite imagery ang kauna-unahang BrahMos anti-ship missile base ng bansa na nagsisimulang mabuo sa Zambales na nasa kanlurang baybayin ng isla ng Luzon. Ayon sa Naval News noong Hunyo 14, ipinapakita ng mga litrato ang construction ay nagaganap sa isang bahagi ng lupa sa timog ng Philippine Merchant Marine Academy na dati ay ginagamit para sa amphibious assault at coastal defense training ng Sandataang Lakas ng Pilipinas. Noong Abril, inihatid nga ng India ang unang batch ng BrahMos missiles sa Pilipinas. Ito ay sa ilalim ng kasunduan na nagkakahalaga ng $375 million na nilagdaan noong 2022. Ayon kay Malcolm Davis, isang senior defense analyst sa Australian Strategic Policy Institute, ang pagtatatag ng isang land-based anti-ship missile capability ay nagbibigay ng makabuluhang dagdag na depensa sa Pilipinas laban sa mortal nitong kaaway sa China. Ito ay nagbigay ng malaking kakayanan sa Pilipinas na quote-unquote pigilan ang mga naval assets ng China sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas at magsilbing pangontra sa karagdagang agresyon mula sa Beijing. Aniya, sa pamamagitan ng pagtaas ng panganib at potensyal na gastos, maaring mapigilan ng Beijing mula sa pagsasagawa ng mga provocation o pananakot sa hinaharap. Kung makakakuha pa ang Pilipinas ng mas maraming BrahMos missiles at US-made high-mobility artillery rocket systems, maaaring masuportahan ng Philippine military ang mga hakbang upang hamunin ang anumang pagtatangka ng China na dumanahin ang South China Sea sa hinaharap na krisis. Sinabi rin ni Davis na ang anti-ship missiles ay maaaring magdulot ng mas malaking banta sa Chinese naval forces at hadlangan ang kanilang walang patid na akses sa South China Sea, lalo na kung ang ibang mga bansa sa rehiyon tulad ng Vietnam ay mahikayat na makakuha rin ng ganitong system. Noong unang bahagi ng buwang ito, sinabi ng Vietnam sa China na dapat nilang igalang ang maritime rights at interes ng isa't isa matapos itakda ng Beijing ang mga hangganan ng kanilang maritime claims sa Gulf of Tonkin gamit ang mga straight lines na malayo sa baybayin. Isang dekada na ang nakalilipas, ang dalawang bansa ay nagkaroon ng naval standoff sa isang Chinese drilling rig sa tubig malapit sa Paracel Islands. Samantala, ang Pilipinas at China ay sangkot sa ilang mga kamakailang naval clashes sa West Philippine Sea, kabilang ang isang insidente noong Lunes kung saan nagbanggaan ng mga barko ng dalawang bansa matapos akusahan ng China Coast Guard ang Philippine ship ng quote-unquote illegal na pagpasok sa mga pinag-aagawang tubig malapit sa Second Thomas Shoal. Ang pagkakaroon ng BrahMos missiles ay nagbibigay daan sa Pilipinas na mas makipagtulungan sa mga kasosyo tulad ng Japan, Australia at United States upang pigilan ang regional force projection ng China. Ito ay ayon kay Davis. Ang mga supersonic anti-ship missiles ay isang malaking hakbang sa kakayanan ng depensa ng Pilipinas. Ayon kay Colin Ko, isang security analyst at senior fellow ng S. Rajantam School of International Studies sa Nanyang Technological University ng Singapore. Kung ilalagay sa baybayin ng Palawan, ang BrahMos ay maaaring maglagay ng Chinese forces sa striking range malapit sa Tito Island at Second Thomas Shoal. Ito ang sabi ni Ko habang inaamin na ang Pilipinas ay malayo pa rin sa laban sa militar ng China, parehong sa dami at kalidad. Ang BrahMos ay nagbibigay ng ilang dahilan para mag-alala ang mga military planners ng Beijing at kaya nagdudulot ng kaunting deterrent effect para sa Manila. Ani pa niya, bagaman may upper hand pa rin ang China sa gitna ng tumitinding regional tensions, ang kanilang operational at tactical
maneuverability ay magiging limitado sa mga lugar na sakop ng BrahMos missiles, sabi ni Ko. Ang mga missiles ay may operational reach na humigit kumulang 300 kilometers na naglalagay sa Scarborough Shoal sa abot ng kanilang bagong base sa Naval Station Leovigildo, Gantiki, sa kanlurang Luzon. Ang mobile nature ng BrahMos system ay nagpapahintulot din sa mga battery na mailipat, ayon sa Naval News. Kahit ng Pilipinas ay wala pang advanced communications, intelligence at targeting systems na kinakailangan upang lubos na mapakinabangan ng BrahMos capabilities, maaari pa rin itong umasa sa suporta ng US sa mga lugar na ito, sabi ni Ko. Nabinanggit ang paglubog ng warship ng Russia na Moskva ng Ukraine noong 2022 na kanyang sinabi ay naabot salamat sa targeting support na ibinigay ng mga kaalyado ng Kyiv, lalo na ang mga Amerikano. Para sa Pilipinas, ang mga BrahMos missiles ay makabuluhang game changers. Ayon kay security strategist Chester Cabalza, presidente ng International Development and Security Cooperation Think Tank sa Manila, ang paggasto sa system na ito ay higit sa anumang naunang gastusin ng Philippine military, sabi niya, na nagtatakda ng president para sa ibang mga ambisyong plano ng Navy tulad ng pagbili ng mga submarine sa inaharap. Noong Pebrero ng taong 2024, inaprubahan ni Philippine President Ferdinand Marcos Jr. ang susunod na yugto ng military modernization ng bansa na kinabibilangan ng kauna-unahang pagbili ng submarine ng Pilipinas upang ipagtanggol ang maritime claims nito sa South China Sea. Sinabi ni Cabalza na ang mga BrahMos missiles ay nagpapakita rin ng paglitaw ng Pilipinas bilang quote-unquote isang seryosong regional maritime power dahil pinapababa nito ang pag-asa ng bansa at nag-diversify palayo sa US para sa advanced weapons. Gayunpaman, si Don McLean Gill, isang international studies lecturer sa De La Salle University sa Pilipinas, ay nagtanong kung ang pagbili lamang ng BrahMos ay magbibigay ba ng matatag na deterrence laban sa China. Mahalaga na ang BrahMos ay masamahan ng epektibong intelligence, surveillance, target acquisitions at reconnaissance na kritikal upang masubaybayan ang mga target at matiyak na magagamit ang mga ito ng command. Aniya, na binababalaan na dapat mag-invest pa ang Manila upang lubos na mapakinabangan ang deterrent value ng mga missiles na ito. Ang Philippine military ay lumilipat ng focus mula sa pangunahing counterinsurgency patungo sa pagbuo ng maritime defense capabilities laban sa rival forces. Ngunit nananatiling lubhang dehado sa mas malaking naval fleet ng China. Ito ay ayon kay Timothy Heath, isang senior international defense researcher sa RAND Corporation sa Estados Unidos. Hindi magugustuhan ng China ang pagbili ng BrahMos, ngunit malamang na hindi nito mababago ang approach ng PLA, aniya, na tumutukoy sa militar ng China. Sa paghahambing, ang Philippine military ay nananatiling dehado sa mas malakas na PLA. Dagdag pa niya, ang China kasi ay meron ng malaking fleet ng warships na armado ng katulad ng anti-ship at land attack missiles. Ayon sa isang ulat ng Pentagon noong nakarang taon, ang naval strength ng China ay kasalukuyang nasa humigit kumulang 370 warships at inaasahang tataas ito sa 435 pagsapit ng 2030. Sa kabaligtaran, ang Philippine Navy ay pangunahing binubuo ng offshore patrol vessels na meron lamang isang corvette at 2 frigates bilang tanging mas malaking barko natin.